Kabanata 1731. Nanatili si Arisa at ang iba pa kasama si Darius sa ospital ng mahigit 1 oras bago sila pinauwi ni Darius. Nanatili si Sean sa ospital. Napakaraming araw nang wala si Kingsley, tiyak na kailangan niyang ipakita ang kanyang mukha sa bahay, kung hindi, dito siya magpapalipas ng buong araw at hindi na babalik. Malapit nang sumabog si Victor. Pinatawag pa siya pauwi para kumain ng pasta. Pagdating niya sa bahay at nakita niya ang mga pagkaing inihanda, bagamat sagana ito ay wala siyang ganang kumain. Nagbago ba ang iyong panlasa pagkatapos ng ilang sandali sa labas? Sinaman siya ng tingin ni Victor. Humalaklak si Kingsley at suyuan si Victor. Kuya Mister, may pasta na ako sa lugar ni Benjamin, alas 5, hindi pa ako gutom, paano ako kakain, isa lang ang tiyan ko. Tingnan mo siya, palaging pumupunta sa lugar ni Benjamin para magmutch ng pasta, hindi natatakot na pagtawanan. Tinuro siya ni Victor, sabi sa anak at manugang. Ngumiti ang nanay ni Kingsley na si Miriam at tumingin sa kanya, huwag mo siyang pansinin, kain na tayo ng pagkain natin. Tumawa si Kingsley sa lahat, kumain na kayo, huwag kayong mag-alala sa akin, hindi talaga ako nagugutom. Balita ko niloko ka daw this time lumabas ka, totoo ba yon? Narinig siguro ni Victor kay William. Tumango si Kingsley, hindi pa nahuhuli ang utak sa likod nito. I think it's that kiddo. Justin. Although William and I have retired, our families are not weak enough para mabuli niya. Galit na galit si Victor. Buti na lang at maayos ang apo niya, kung hindi ay hindi niya hahayaang mahuli si Jeremiah. Hindi naman ganoon kaseryoso. You guys don't need to worry about this. Benjamin has his own way of handling it, walang pakialam na sabi ni Kingsley, na binabaliwala ang pag-aalala. Saka siya pinandilatan ni Victor. Anong ginagawa mo sa kanluran? Palihim na ganyan, tanong ni Victor. Kinusat ni Kingsley ang kanyang ilong at inilibot ang tingin sa kanyang pamilya. Pumunta lang ako roon para tulungan si Benjamin na suriin ang base, may naghuhukay ng lagusan sa ilalim ng lupa, ngunit sa kasamaang palad ay dinala nila kami palabas at hindi namin sila nahuli. Natagpuan ni Kingsley ang taong medyo kakaiba. Mukhang hindi sila galing sa kampo ng kalaban, pero bakit hindi nila ibinunyag ang kanilang intensyon? Kailangan niyang makipag-usap ng maayos kay Benjamin tungkol dito. Sino iyon? Naging seryoso ang ekspresyon ni Victor. Mas naging seryoso ito. Ang ama ni Kingsley na si Gerald ay mukhang seryoso rin. Wala kang napansing kainahinala bago ka pumunta doon. Umiling si Kingsley, nalaman ko lang pagkatapos ng ilang araw doon, akala ko nakakakita ako ng mga bagay-bagay, nawawala sa hangin. Maya-maya, pumunta si Jack at naghanap kami ng matagal bago nakita ang tunnel sa ilalim ng lupa, papalabas-labas ang tao doon. Hindi niyo alam, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi at may nakita akong madilim na figure na nakatayo sa tabi ng kama, nakakatakot. Kinilig pa rin si Kingsley sa alaala, masyado siyang natakot na sabihin kahit kanino sa oras na iyon. Tingnan mo, mahiyain tulad ng isang maliit na ibon, panunuya ni Victor. Matanda, subukan mo ito sa iyong sarili, isipin na nagising ka sa kalagitnaan ng gabi at nakakita ng isang tao na nakatayo sa tabi ng iyong kama, hindi mo ba naisip na nakakita ka ng isang bagay na hindi malinis? Ganti ni Kingsley, maniwala ka sa agham, walang multo, kalokohan. Ayaw maniwala ni Victor, hindi naman nakipagtalo sa kanya si Kingsley. Siguro sinasadya ka ng taong iyon papunta doon, at kasabwat sila. Nakinig si Victor sa kanyang anak at natural na ganoon din ang iniisip. Kung sila ay kasabwat, hindi nila nag-ambala ang lagusan. Lumabas kami upang habulin ang isang tao, napunta lamang sa ilalim ng lupang iyon. Sa pag-iisip ngayon, naramdaman ni Kingsley na malabong magkatrabaho sila. Maaaring dalawang magkahiwalay na grupo. Ipas siya Saturday ng mabuti ni Benjamin, nadama ni Miriam na napakadelikado ng sitwasyon dahil hindi malinaw kung kaibigan o kalaban ang kabilang partido. Oo, pupuntahan ko si Benjamin bukas at tatalakayin ng mabuti ang bagay na ito. Tumango si Kingsley bilang pagsang-ayon. Kabanata 1732. Wala ba si Benjamin sa bahay ngayon? Tumingin si Victor kay Kingsley at naisip na hindi pa huli ang lahat para pumunta matapos ang pasta. Wala siya sa bahay. Asawa niya lang ang nasa bahay ngayon. Sumama si Benjamin at ang mga anak kasama si Chief Zabel sa kabisera. Kumagat ng salad si Kingsley, hindi nasanay sa salad na ginawa sa bahay, kaya ibinaba niya ang tinidor at uminom na lang ng juice. No wonder, bahagyang bamantong hininga si Victor.
Dahil ba nasa bahay si Benjamin, hindi ka namin mapauwi. Medyo nalungkot si Miriam. Ang anak na ito ay palaging tumatakbo sa tabi ni Benjamin. Tumawa si Kingsley, umupo, at inaliw ang kanyang ina. Hindi, nakabalik lang kami kagabi sa kalagitnaan ng gabi, natulog hanggang umaga, pumunta sa ospital para bisitahin si old Mr. Graham, pagkatapos ay bumalik para samahan si Chief Zabel para uminom. Sa hapon, kailangan naming gumawa ng pasta ng maaga, kaya tumulong ako doon, sinamahan si Chief Zabel upang tapusin ang pasta, pagkatapos ay pumunta muli sa ospital, at pagkatapos ay bumalik. Sa pakikinig sa buong schedule ng kanyang anak, hindi napigilan ni Miriam na tumawa at tumingin sa kanya. Kung gayon mamayang gabi, magpahinga ng mabuti sa bahay. No problem, tonight my time is all yours. Hanggat si nanay ang nag-uutos, hindi ako tatanggi. May paraan pa rin si Kingsley para aliwin ang kanyang ina, paligayahin ito sa ilang salita lamang. Anak, paano kung lalabas tayo para manood ng sine mamaya? Gusto pa rin ni Miriam na gumugol ng mas maraming oras sa kanyang anak. Halos isang buwan nang wala ang kanyang mahal na anak at sobrang namiss niya ito. Walang problema, titingnan ko kung anong magagandang pelikula ang pinapalabas ngayon, at maaari tayong manood ng isa. Nagpalitan ng tingin sina Victor at Gerald, magpo-protesta. Hindi mo kami isasama. Diretsyong tanong ni Victor kay Kingsley. Sinulyapan ni Kingsley si Victor at tumawa, paano kita makakalimutan, old mister? Natuwa si Victor sa sagot nito. Ano naman sa akin? Napatingin si Gerald. Tay, gusto mo rin manood ng sine, di ba may video conference kayo ni Benjamin mamaya? Anong bagay ang sasabihin? Para bang hindi niya kailangan ng pahinga? Maaari kong sabihin kay Benjamin na mag-reschedule tayo para bukas. Nakaramdam ng pagkadismaya si Gerald. Kaawa-awang Benjamin, nagtatrabaho ng husto sa kanyang paglalakbay sa negosyo, at ngayon ay kailangan mo siyang gisingin ng maaga. Nakiramay si Kingsley sa kanyang amo, nasa isang business trip ang amo ng Watts residence sa isang lugar kung saan hating gabi pa. Gerald, wag mo nang problemayan ng papa mo. Miriam chuckled and patted her son's arm, saying to Gerald, sinisikap ka lang niya, syempre isasama ka niya, sumunod ka na lang. Matagal na rin mula nang magkasamang lumabas ang pamilya. Isang nakaka-relax na gabi, hindi pa rin gaanong natutuwa si Gerald, at napaungol siya. Tay, may magandang dinala ako sa'yo. Ngumiti si Kingsley kay Gerald. Anong magandang bagay? Agad namang na-curious si Gerald. Kumain muna tayo ng pasta, bibigyan kita mamaya. Nagkunwaring misteryoso si Kingsley, at pinandilatan siya ni Gerald, ilabas mo na lang, why keep us in suspense? Tumawa si Kingsley at mabilis na tumayo para kunin ito, nasa kotse, pasensya na. Meron din ba ako? Nakangiting tanong ni Miriam. Oo, ikaw. Hindi mangangahas si Kingsley na maglaro ng mga paborito, kailangan niyang tiyakin na lahat ay may regalo. Hindi nagtagal, nagdala siya ng isang bungkos ng mga bagay, unang ibinigay kay Victor, pagkatapos ay kay Gerald, at panghuli kay Miriam. Iniligtas niya ang kay Benjamin nang siya ay bumalik. Tuwang-tuwa ang tatlong matatanda sa kanilang mga regalo. Si Victor ang unang nagbukas sa kanya, at nagulat siya. Munting pang, tinakot mo ako. Napatingin si Victor sa ahas na lumabas sa pasta at hindi napigil ang tumawa. Isa lang itong laruan. Matandang Ginoo, hindi ba ito masaya? Mukhang natuwa si Kingsley sa sarili niya. Sinaman siya ng tingin ni Victor, hindi na ako bata, bakit mo ako binili nito? Sabihin mo lang kung masaya o hindi. Tumawa si Kingsley. Well, okay lang. Nilalaro ito ni Victor ng kaunti at talagang nagustuhan ito. Iba ang regalo ni na Gerald at Miriam sa regalo ni Victor. Si Miriam ay tumanggap ng mga pampaganda, habang si Gerald ay nakakuha ng panulat, at parehong masaya ang mag-asawa sa kanilang mga regalo. Kabanata 1733. Salamat, anak. Ngumiti si Miriam, ito bang regalo ay binili mo pagkabalik mo? Paano kaya ito? Mabilis na tanggi ni Kingsley. Napangiti si Miriam, bagamat nahulaan niya, masaya pa rin siya. Walang pakialam si Gerald kung saan niya ito binili, pero pinagalitan pa rin siya. Sa susunod, magdala ka ng regalo para sa matandang mister mo, huwag kang magdala ng ganitong bagay. Sinusubukan mo bang takutin ang matandang mister mo ng may mabuting puso? Kung bibigyan mo siya ng anumang problema, tatalunan kita. Alam ko, bilasan niyo kumain ng pasta, pagkatapos kumain ng pasta, isasama ko kayo sa panonood ng sine. Tumagilid si Kingsley at pinisil ang balikat ni Gerald.
Napaawang ang bibig ni Gerald na gustong ngumiti pero pinipigilan. Napatingin si Victor sa mag-ama, pinagsabihan si Gerald, hindi ko naman siya sinisisi, bakit mo siya sinisisi? Binigay sa akin ng apo ko, I really like it. As long as old Mr. likes it, tuwang-tuwa si Kingsley. Masaya rin si Victor, nasa bahay na lahat, pero ang nakakapagpasaya sa kanya ay ang batang ito. Ang makita siya ay makapagpapasaya sa mga tao. Umuwi si Arisa, pagpasok pa lang niya sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Commander Hoffman. Nag-alinlangan siya, tinitingnan ang papasok na tawag sa kanyang telepono, at naghintay ng ilang sandali bago sumagot. Commander Hoffman, bakit siya tumawag ulit? Hindi ba siya tumawag sa umaga? Nagpalit si Arisa ng sapatos sa entrance at naglakad papunta sa couch sa sala. Nakita siya nina Edwin at Mary at mabilis silang naghanda ng pagkain para sa kanya. Nang marinig ang address ni Arisa, napatingin si Edwin. Arisa, nag-dinner ka na ba? Ang malumanay na boses ni Jeremiah ay nanggaling kay Pierre. Oo, nakuha ko ito sa alas 5 ng hapon. Commander Hoffman, may kailangan ka ba? Uminom si Arisa ng tubig. Kumain ka ba ng maaga? Wala rin namang binanggit na importante si Jeremiah, puro small talk lang. Oo, aalis na si Chief Zabel, kaya maaga kaming naghapunan. Naguguluhan si Arisa, nagtataka kung bakit siya hinahanap ni Jeremiah. Kasama mo si Chief Zabel. Bahagyang tumaas ang boses ni Jeremiah, nagulat na nanatili si Chief Zabel ng huli. Oo, buong araw siyang nandito at umalis ng mga alas 6. Nabanggit ni Arisa, hindi binanggit na dinala rin ni Benjamin ang mga bata. Commander Hoffman, naghapunan ka na ba? Hehe, hindi pa. May natapos lang. Humalaklak si Jeremiah. Sa di malamang dahilan, gusto lang niya itong tawagan at marinig ang boses nito. Nag-alinlangan si Arisa, bueno, Commander Hoffman, kumain ka na kaagad. Ang iyong kalusugan ay mahalaga, maaari mong harapin ang iba pang mga bagay mamaya. Okay, tinatawag ng mga guard ang kusina para maghanda, matatagalan bago ako makakapaghapunan. Si Jeremiah ay bihira sa bahay, palaging nasa base. May problema ba sa system? Hindi alam ni Arisa kung ano pa ang sasabihin, nang makitang hindi pa binababa ni Jeremiah ang tawag, tanong niya. No problems at the moment, everything is running smoothly, sagot ni Jeremiah, saka nagtanong tungkol kay Gavin at sa iba pa. Nandyan ba si Gavin at ang iba pa? Miss ko na sila. Nag-alinlangan si Arisa, lumabas sila, wala sila sa bahay. Medyo dismayado si Jeremiah, gustong marinig ang boses ni Jasper. Sandaling tumahimik ang dalawa, walang nagsasalita. Medyo awkward. Well, Arisa, sabay na nagsalita sina Arisa at Jeremiah, saka muling tumahimik. Commander Hoffman, ano ang gusto mong sabihin? Saglit na nag-alinlangan si Jeremiah bago nagsalita, Arisa, nung umalis ka kahapon, tinanong ko ang nanay mo. Kumusta na ang nanay mo? Commander Hoffman, ulila na ako. Namilog ang mga mata ni Arisa, at naghinala si Jeremiah na siya ang anak ni Lucinda. Hindi inaasahan ni Jeremiah ang resultang ito. Akala niya mahahanap niya si Lucinda, ngayon si Jeremiah ay medyo naguguluhan. Kung gayon sino ang iyong ina ngayon? Mahina ang boses ni Arisa, ang aking inaalagaan ay si Beatrice Fisher. Si Beatrice Fisher ay dapat na hindi kilala ng biolohikal na ina ni Arisa. Ibinalik siya ng matandang Panginoon. Nang marinig ang isang hindi pamilyar na pangalan, at ubili pa rin si Jeremiah na sumuko. May litrato ka ba sa kanya? Arisa pursed her lips before said to Jeremiah, she looks nothing like me. Ibinalik ako ng old master sa York family. Kabanata 1734. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, mahinang nagtanong si Jeremiah, ibinalik ka ba ng dati mong mister? Oo. Pinutol na ngayon ni Arisa ang relasyon sa pamilya York at Beatrice Fisher. Tanging ang matandang mister mula sa pamilya York ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ang iba ay sinusubukan lamang na maibalik ang kanilang relasyon sa kanya dahil nagpakasal siya kay Benjamin. Sa pag-iisip tungkol sa mga kasuklam-suklam na bagay na ginawa ng pamilya York at Beatrice Fisher, nagpapasalamat siya na hindi sila ang kanyang tunay na mga magulang. Maganda ba ang pakikitungo sa iyo ng iyong mga foster parents? Naawa si Jeremiah sa kanya. Sa pag-aakalang si Arisa ay pinalaki ng isang matandang mister, nakaramdam si Jeremiah ng pagkakasala. Bagamat walang relasyon si Arisa sa kanya, ang pagkakahawig niya kay Lucinda ay nagparamdam sa kanya na kahit papaano ay konektado siya kay Lucinda.
Kung may nangyari kay Lucinda, hindi imposibleng maiwan ang bata. Lubos na pinahahalagahan ni Lucinda ang kanyang pamilya kaya hindi niya pababayaan ang kanyang anak. Kung anak talaga ni Lucinda si Arisa, isang alon ng pananabik ang dumaan sa isipan ni Jeremiah, ngunit walang nakumpirma, at siya ay nakahawak lamang sa isang kislap ng pag-asa sa kaibuturan. It's all in the past. Kung si Commander Hoffman ay wala ng iba, I'll hang up. You should also have dinner now. Ayaw banggitin ni Arisa ang mga taong iyon. Ang pag-iisip lamang sa mga madilim na araw pagkatapos ng kamatayan ng matandang mister ay hindi na siya komportable. Kahit na matapos ang napakaraming taon, palaging maaalala ng isang tao ang mga hindi kas-iya siyang alaala. Imposibleng makalimutan, maliban kung mawala ang iyong memorya. I'm sorry for bothering you, time na paghingi ng tawad ni Jeremiah. Parang hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga foster parents. Lalong nakaramdam ng kirot sa puso si Jeremiah. Ayos lang, paalam. Hindi alam ni Arisa kung ano ang dapat pag-usapan kay Jeremiah, kaya ibinaba niya muna ang telepono. Naghinala si Jeremiah na anak siya ni Lucinda, kaya hindi na rin ito katakatakang magtanong tungkol sa mga usapin ng pamilya. Malaki ang pakialam ni Jeremiah sa hitsura ni Lucinda. Hindi kaya maganda ang relasyon nila ni Lucinda. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Arisa, na ikinabigla maging ang sarili sa sarili niyang mga iniisip. Paano siya naging anak ni Jeremiah? Imposible. Umupo si Arisa sa sopa, pabago-bago ang kanyang emosyon, at baka sa mukha niya ang pagkapagod. Arisa, ano ang sinabi sa iyo ni Commander Hoffman? Si Edwin, nang makitang tila hindi maganda ang kanyang kalooban, ay lumapit upang magtanong ng may pag-aalala. Nagtanong lang siya tungkol sa pamilya ko. Nginitian ni Arisa si Edwin, siniguro itong huwag mag-alala sa kanya. Okay, nagpatuloy si Edwin pagkaraan ng ilang sandali. Arisa, kung ayaw mong makitungo sa Commander Hoffman na ito, hindi mo na siya kailangang pansinin. Ayos lang. Kumuha si Arisa ng isang basong tubig at humigop ng ilang higop, pinipigilan ang mga emosyong iyon. Si Commander Hoffman ay mula sa militar, marahil sa hinaharap, hindi natin kailangan na saktan siya, mas mabuti na magkaroon ng isa pang kaibigan kaysa sa isa pang kaaway. Ipinaliwanag ni Arisa kay Edwin na walang ginawa sa kanya si Jeremiah. Malamang na gusto lang niyang imbestigahan ang pagkakakilanlan nito, at kapag malinaw na iyon, hindi na siya guguluhin pa ni Jeremiah. Naiintindihan ni Arisa ang saloobin ni Jeremiah sa mga merienda. Ngumiti si Edwin at binigyan pa siya ng papuri. Arisa, mas nagiging kamukha mo si Mr. Graham. Natigilan si Arisa, talaga. Oo, ang paraan ng pagsasalita mo at ang iyong mga ekspresyon ay magkatulad, pang-aasar ni Edwin. Tumawa si Arisa, at kumunat ang noo. Naimpluwensyahan ba siya ni Mr. Graham? I don't think he would see something like that. Natatakot ba si Benjamin na maka-offend ng tao? Tawa ng tawa si Edwin. Sa katunayan, si Mr. Graham ay hindi natatakot na masaktan ang sinuman. Kung siya ay natatakot na makasakit ng mga tao, si Mr. Graham ay hindi makakamit kung ano ang mayroon siya ngayon. Ang lahat ng mga nagawa ni Mr. Graham ngayon ay bunga ng kanyang sariling pagsusumikap. Sa sandaling iyon, tumawag ang ospital. Kinabahan si Arisa. Ano naman kaya ang pinunta niya doon? Kumunat ang noo ni Edwin at sinenyasan si Arisa na huwag mag-alala. Ikaw na ang bahala kay Mr. Graham, pupuntahan natin siya ng maaga. Huwag na nating hayaang bisitahin pa ng mga taong iyon si old Mr. Graham. Paalala ni Edwin kay William. Hindi narinig ni Arisa ang sinasabi sa kabilang dulo, sabik na naghihintay kay Edwin na tapusin ang tawag. Kabanata 1735. Pagbalik nila, mukhang maayos naman si Darius. Huwag kang mag-alala, Arisa, ayos lang si old Mr. Graham, may mga nakaapekto lang sa mood niya. Mabilis na pinaniwalaan siya ni Edwin na gamaan din ang pakiramdam. Medyo nakakatakot na makatanggap ng tawag mula kay William ng gabing-gabi. Sino ang pumunta kay Dad? Tanong ni Arisa na ikinakunot ng noo. Yung mga taong galing sa pamilya Graham, napabuntong hininga si Edwin. Pumunta sila sa ospital para makita si Darius, baka may sasabihin, baka hulaan nila. Sa oras ng pagkaka-ospital ni tatay, huwag mo silang papasukin, hintayin mong gumaling si tatay. Matigas ang tono ni Arisa. Walang pakialam ang mga taong iyon sa kalusugan ni Darius, gusto lang nilang magalit ito, na para bang pagod na sila sa pamumuhay ni Darius. Oo, inayos ko na si William na huwag papasukin ang sinuman. Medyo nag-aalala si Edwin.
Arisa, manatili ka sa bahay at magpahinga, pupunta ako sa ospital para tingnan siya. Sasamahan kita. Hindi makaupo si Arisa sa bahay. Kakabalik mo lang, mas mabuti pang hindi ka na pumunta. Tatawagan kita kapag nakarating na ako sa ospital. Ayaw ni Edwin na gumawa siya ng mga hindi kinakailangang paglalakbay. Ayos lang, ihahatid ko lang ang sasakyan, hindi naman nakakapagod. Giit ni Arisa, hanggat pupunta siya, malalaman at susundan sila ni Mary sa ospital. Si Mary ay naging abala sa pagtulong sa bahay ngayon at hindi nagkaroon ng oras upang bisitahin si Darius sa ospital. Maraming tao ang sumugod sa ospital at pumasok sa ward. Nagbabasa ng libro si Darius at nang makita niyang nagmamadali silang tatlo ay natigilan siya. Anong ginagawa mo dito sa sobrang gabi? Tumingin si Darius kay William, may sinabi ka ba sa kanila? Nahiya si William at nagpaliwanag sa mahinang boses, hindi ko rin inaasahan na darating sila. Napabuntong hininga si Darius, Dad, naiinip lang po kami, so we came to chat with you for a bit, nakangiting sabi ni Arisa at umakbay, umupo sa upuan sa tabi ng hospital bed ni Darius. Hindi maitago ni Darius ang panghihina ng loob. Kayong mga bata, hindi ko alam, kanina lang kayo umalis, dapat ngayon lang kayo nakauwi, tapos nandito na naman kayo. Lahat kasi ng sinabi ni William, ayos lang ako, hindi mo na kailangang kabahan. Andito rin si Sean, kung may nangyari man sa akin, ipaalam na niya sa'yo. Bulong ni Darius, naaliw sa kaibuturan. Tanging ang pamilya ni Benjamin ang nagmamalasakit sa kanyang kapakanan. Gusto lang siyang asarin ng mga tanga. Dad, huwag kang mag-alala tungkol sa mga taong iyon, ang pag-aalaga sa iyong kalusugan ay mahalaga, magpahinga at magiging kalmado tayo. Inipit ni Arisa si Darius at inaliw siya. Ngumiti si Darius, ayos lang ako, pwede na kayong bumalik. Wala na kayong mapagpahingahan dito. Kakadating lang natin, magpahinga muna tayo saglit bago umalis, okay? Napatingin si Arisa kay Darius, na mas matanda sa kanya, hindi parang manugang, kundi mas parang apo. Sige, magpahinga ka muna at pagkatapos ay bumalik ka. Gusto ni Darius na masamahan pa siya ni Arisa, kahit na ayaw niyang paulit-ulit ito. Nang dumating si Arisa, siya ang pinakamasaya. Kayong dalawa ay dapat ding sumali sa kasiyahan at subukang hikayatin siya. Nakangiting sabi ni Darius kina Edwin at Mary. Nagtawanan silang dalawa, darating si Arisa, at hindi natin siya mapipigilan. Lagi siyang nasa bahay, nag-overthink ng mga bagay-bagay, kilalang kilala ni Mary si Arisa, siya ay isang bata na mahilig mag-alala. Humalaklak si Darius at binati sila bago ibinaling ang tingin kay Arisa. Wala si Benjamin sa bahay, kaya hindi ka maaaring manatili. Awkwardly ngumiti si Arisa, hindi, wala siya dito, kaya nagagawa ko lahat ng gusto ko. Pagbalik ni Benjamin, sasabihin ko sa kanya. Sinadya siyang tinukso ni Darius. Wala, akong ginawa, hindi ako natatakot. Pang-aasar din ni Arisa pabalik. Nakatayo sa gilid sina William, Mary, at Edwin, pinagmamasdan silang dalawa na may ngiti sa mga labi. Kabanata 1736. Saglit na nanatili si Arisa kasama si Darius sa ospital, at nakaramdam din ng antok si Darius. Bumalik sila sa Yaleview. Pinaalalahanan ni Darius si William, huwag mong sabihin sa kanila ang tungkol sa mga walang kabuluhang bagay na ito sa hinaharap, ito ay mag-aalala lamang sa kanila. Ngumiti si William at sumagot, oo, Mr. Graham, pupunasan ko ito para sa iyo at pagkatapos ay matulog na. Ngumuso si Darius, bumuti na ang pakiramdam. Iniisip ang pag-alis ni Arisa ngayon, bakas na ang kanyang katawan na nagpapakita ng senyales ng pagbubuntis, mas lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Nagtataka ako kung ang pagbubuntis na ito ay lalaki o babae. Humalaklak si William, hindi ba natin ito nakita noong huling prenatal check-up ni Arisa? Alam mo, gulat na napatingin sa kanya si Darius, kahit itong matandang mister ay hindi alam. Ang sabi lang niya ay buntis siya ng quadruplets. Sa pag-iisip nito, naawa si Darius kay Arisa. Hindi sinabi kung lalaki o babae. Napangiti si William, hindi alam ang kasarian. Ang alam ko lang ay buntis si Arisa ng quadruplets. Ipinagmamalaki ni Darius, mangganganak si Arisa, ang mga anak niya kay Benjamin ay mahuhusay, ang pagkakaroon ng ilan pa ay magpapalawak ng pamilya Graham. Ngayon, pumunta pa sila dito para iyakan siya. Siya yung nasa ospital, di ba mas nakakaawa siya? Baka hindi na sila bumisita sa kanya. Oo, outstanding lahat ang 6 na anak ni na Benjamin at Arisa, siguradong magiging anak sila sa hinaharap.
Si Jasper at ang iba pa ay bata pa, ngunit alam na nila kung paano mag-alaga sa mga tao, na nagbubukod sa kanila sa mga bata sa panig ni Mr. Graham. Depende kung sino ang nanganak. Bamantong hininga si Darius, puno ng nostalgia ang kanyang mukha. Bumilis ang tibok ng puso ni William. Mr. Graham, kung namin mismo ang iyong asawa, bakit hindi natin hintayin na ma-discharge siya at puntahan siya? Sinulyapan siya ni Darius, wala akong mukha para puntahan siya. Bumisita na siya noon, ngunit tumanggi itong makita siya. Kanina pa, ayaw mo ba? Sinadya siya ni William. Sa huli, pareho silang tumatanda, at ang bawat araw ay mahalaga. Kung hindi nila siya makikita kaagad, who knows, balang araw ay maaaring paghiwalayin sila ng buhay at kamatayan. Ayaw ni William na magsisi siya. Hindi matigas ang loob na tao si Madam, dapat mas madalas mo siyang puntahan, sa huli makikilala mo rin siya, kahit isang sulyap lang. Payo ni William. Napabuntong hininga si Darius, sa tingin mo ba galit pa rin siya sa akin? Hindi ba masama, ayaw lang siguro ni Madam na makakita ng katulad mo. Ungol ni William, naiintindihan na si Madam ay isang nakaligpit. Sa tingin mo, ngayong kasal na si Benjamin at maraming anak, ayaw na niyang bumalik para bisitahin. Nagpout si Darius, sinisisi ang sarili sa mga kalokohang ginawa niya noong bata pa siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya tatahakin ang landas na iyon. Siguro ngayon ay nasiyahan na siya sa pagiging lola. Saglit na nag-isip si William at iminungkahi, bakit hindi sabihin sa kanya na buntis si Arisa at kailangan siya ng pamilya para bumalik at alagaan si Arisa. Bilang isang apo sa tuhod, hindi niya basta-basta kayang iwanan ang kanyang manugang. Sa tingin mo ba maniniwala siya? Umiling si Darius, pakiramdam niya ay malabong mangyari. Baka mas epektibong isama natin si Zachary para hanapin siya. Wala na siyang pakialam kay Benjamin, pero may pakialam siya sa iba. Tinapik ng matandang Mr. Graham ang kanyang ulo, hindi, iyon lang. Walang nang istorbo sa sinuman. Tumingin si William sa kanya, hindi makapagbigay ng anumang magagandang mungkahi. Kalimutan mo na, kapag na-discharge na ako, aakyat ako ng bundok para makita siya. Nagdesisyon si Darius, kung nakikita niya siya, mahusay, ngunit kung ayaw niyang makita siya, hindi niya ito mapipilit. Hindi alam ni Darius, may nakahanap na sa kanya bago siya. Pagdating niya ay sinalubong siya ng mga saradong pinto at walang pagkain. Kabanata 1737. Umuwi si Arisa at nakatanggap ng tawag mula kay Benjamin. Bakit parang pagod na pagod ka? Anong ginagawa mo? Nag-e-ehersisyo. Nakangiting tanong ni Benjamin nang makita siyang nakahandusay sa couch. Hindi, kagagaling ko lang sa ospital. I went to see Dad. Sagot ni Arisa na bumuti ang pakiramdam habang nakatingin sa kanya. Nakarating ka na ba dyan? Tanong ni Arisa. Yes, we have. Naglilipat sila ng mga bagahe nila, sagot ni Benjamin. Kinuhaan ni Benjamin ng video ang iba, kasama ang mga bodyguard na sumusunod sa likod upang bitbitin ang mga bagahe. Nasa dorm sila, at ipinakita rin niya sa kanya ang dorm environment. Isa itong decent-sized na single room na may pribadong banyo at kumpletong appliances. Mukhang maganda. Akala ko shared dorm ito, sabi ni Arisa, kontento na hindi ito kasing rundown gaya ng inaasahan niya. Sino ang gusto ng shared dorm kapag mayroon silang regular na trabaho? Humalaklak si Benjamin. Huwag mong isipin na rundown ang lugar na ito. Bagamat talagang sira ang lugar ng pagsasanay, ipapakita ko sa iyo mamaya. Nagstay sila sa mga shared dorm kapag collective training, at ang kapaligiran doon ay hindi kasing ganda dito. Pero panandalian lang ang kanilang pagstay doon, kaya baliwala lang. Okay, napangiti si Arisa. Nagsiksikan si Jasper at ang iba pa nang makita nila si Benjamin nakausap si Arisa sa telepono. Binati nila si Arisa. Mommy, nakarating na kami sa dorm ni Chief Zabel. Nakita namin ito, at hindi ito masama. Huwag kang mag-alala. Mommy, bukod sa maliit, nasa lugar na ito ang lahat. Mommy, may iba pang nakatira sa labas. Darating din si Daddy kaya hindi mo kailangang mag-alala na wala kang makakachat. Mr. Graham, bilasan mo at kumuha pa ng litrato sa paligid para makita ni Mommy kung maganda ito. Nang marinig ang usapan nila, may ngiti sa labi si Arisa, hindi inaalis ang tingin sa screen. Lumapit din sina Mary at Edwin para tingnan. Mukhang maganda. Oo, tumango si Arisa at sumigaw patungo sa telepono. Nakita na ni Mommy, bakit hindi kita nakikita, Bradley? Nagpunta si Bradley sa restroom. Mommy, gusto mo bang makita? Nakangiting tanong ni Jasper.
Inagaw niya ang phone ni Benjamin. Nagkunwari siyang pumunta at kumuha ng litrato sa restroom area. Sige, sige. Sinong gustong makakita? Mag-iingat ka, bubugbugin kita. Hindi napigilan ni Arisa ang pagtawa. Maliit na punk. Pilyong ngumiti si Jasper, lumilipad ang mga mata sa gilid, malamang ay nakatingin kay Benjamin. Ingat ka, matatalo ka rin ni Daddy. Pang-aasar ni Arisa sa kanya. Tumakbo si Jasper sa gilid ni Benjamin, ikiling ang kanyang ulo at nagtanong, bubugbugin mo ba ako, Mr. Graham? Tinapik ni Benjamin ang ulo ni Jasper, alam niyang nagbibiro ito. Hindi kita papatulan hanggat hindi ka nagpapakita kay Mommy ng mga bagay na hindi niya dapat makita. Hehe, napangiti si Jasper at proud na sinabi kay Arisa, Mommy, narinig mo ba yon? Kinunan ko ng litrato ang labas ng restroom pero sobrang dilim para makita ang kahit ano. Tumakbo siya sa balcony at nagpaikot-ikot ng mga larawan ng tanawin sa labas. Tanging mga streetlight lang ang nakikita ni Arisa, wala nang iba. Boss, nandito na tayo. Mas maganda pa ang kapaligiran kaysa sa inaakala ko. Lumabas si Bradley at nakita niyang nakikipag-video si Jasper kay Arisa, kaya lumapit siya para kumustahin. Basta gusto mo, nakaayos ba ang lahat? Tanong ni Arisa, ibinababa na lang namin ang mga bagahe. Sabi ni Chief Zabel bukas na lang daw namin aayusin ang mga formalidad. Ngumiti si Bradley kay Arisa. Tumango si Arisa, then you should get ready and rest early. Gumising ka ng maaga bukas para mag-report, it should be similar to start a new job with the company, so wag kang kabahan. Alam ko, walang pasok si Chief Zabel bukas, isang linggo siyang magte-training. Baka bukas sa training base ako magstay. Kukuha ako ng litrato para sa iyo kapag may oras ako. Ipinaliwanag sa kanya ni Bradley ang sitwasyon. Okay, but don't take any photos you're not supposed to. Listen to Chief Zabel. Paalala ni Arisa sa kanya, batid niya ang kalikasan ng kanilang trabaho. Got it? I'll remember that. Ngumiti si Bradley sa kanya. Kabanata 1738. Kung ganoon, magpahinga ka ng maaga. Sinulyapan ni Arisa ang oras, halos 10:00 na. Sige, mag-aayos muna ako. Sabi ni Bradley sa kanya at naglakad na palayo. Jasper, ibigay mo kay Daddy ang telepono. Tinawag ni Arisa ang kanyang anak, gustong magsalita ng ilang salita kay Benjamin. Oh, tumakbo si Jasper at ibinalik ang telepono kay Benjamin. Darling, tulungan mo si Bradley na mag-ayos at hayaan siyang magpahinga ng maaga, paalala ni Arisa. Kakatapos lang namin tulungan siyang mag-ayos, magtatagal pa kami tapos babalik. Napangiti si Benjamin, hindi kailangang mag-alala ang mga bagay na ito Arisa. Mabuti naman, puri ni Arisa sa kanya. Tumahimik ka at bumalik ka ng maaga. Okay, tumango si Benjamin, ibinaba ko muna ang tawag, mag-uusap pa tayo pagbalik natin. Okay, bye. Kumaway si Arisa sa kanya at hindi na nagpatuloy sa pakikipag-usap sa telepono. Dahil alam nilang may mga bagay silang dapat gawin, wala nang panahon si Benjamin para sa anumang bagay. Pinagmasdan siya ni Benjamin na ibinaba ang telepono bago siya mismo ibinaba ang telepono. Pinalinis niya sa bodyguard ang natitirang kalat. Mr. Graham, ako na ang bahala sa iba. Tiningnan ni Bradley ang oras, bakit hindi ka muna bumalik? Maraming tao, kaya mas mabilis ang mga bagay-bagay. Hayaan mo silang maglinis, ikaw na mismo ang mag-aayos ng mga damit. Hindi naman nagmamadali si Benjamin, we don't need to rush back. Bradley, Mr. Graham, ayaw pa naming bumalik. Si Jasper at ang iba ay nakaupo sa kama. Tinawag si Bradley na sumama sa kanila. Umupo si Bradley sa tabi nila, kinurot ang kanilang mga pisngi o tinatapik ang kanilang mga ulo. Tumambay saglit kay Jasper, wala na talagang aayusin sa dorm, malinis na. Kailangan lang bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Naayos na ba ang lahat? Lumapit si Chief Zabel at nakangiti habang nakatingin kay Benjamin at sa iba pa. Let's go, Bradley. Isasama kita para bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kailangan pa nating bumili ng mga hanger at iba pa, kung hindi ay wala nang mapagsampayan ng mga damit. Inihanda na ni Arisa ang lahat ng toiletries para kay Bradley. Inihanda na ni Boss ang lahat para sa akin, kaya parang wala akong kailangan bilhin. Itinuro ni Bradley ang lababo kung saan nakalagay na ang lahat. Washing powder, hanger, kailangan pa natin yan, di ba? Ngumiti si Chief Zabel na nagpapahiwatig na kailangan pa nilang bilhin ang mga bagay na iyon. Nasa dorm ang lahat, maliban sa mga ito.
Sabay na tayo, maging pamilyar sa kapaligiran. Tumawag si Benjamin, papunta sa labas kasama si Chief Zabel. Aalis din tayo. Tuwang-tuwa si Jasper at ang iba, hinayla si Bradley kasama nila. Kakalinis pa lang ng sahig, hindi nila isinara ang pinto, pinapasok ang simoy ng hangin. Bradley, Mr. Graham, nailigpit mo na ba ang iyong computer? Maingat na paalala ni Zachary kay Bradley. Bagamat walang sino man dito ang may lihim na motibo, maraming confidential na impormasyon sa computer, kaya hindi maganda kung ito ay ninakaw. Dapat mong laging protektahan ang iyong computer. Oo, nakalagay na, walang problema. Confident pa rin si Bradley sa security dito, total kara rating pa lang niya at hindi pa nagsisimulang magtrabaho, para hindi interesado ang iba sa mga personal niyang bagay. Kung ang bureau ay nakompromiso, tiyak na magkakaroon ng malaking gulo. Gayunpaman, may katuturan din ang mga sinabi ni Zachary. Ang bawat tao ay dapat magkaroon ng pakiramdam ng proteksyon. Ang bawat isa ay may pananagutan para sa iba't ibang mga gawain at dapat na maging responsable para sa kanilang sariling gawain. Zachary, medyo maganda ang safety awareness mo, alam mo nang paalalahanan si Bradley, Mr. Graham nang napakabilis. Tinawanan ni Lucian si Zachary, hindi man. Lang siya nagkaroon ng pagkakataon na ipaalala sa kanila. Napangiti si Zachary, at sa wakas, nakilala siya ni Chief Zabel. Hindi ba ang trabahong ginagawa mo ay dapat unahin ang kaligtasan? Talagang kailangan mong protektahan ang iyong data, kung ito ay ninakaw, ito ay magiging isang malaking bagay. Seryosong sabi ni Zachary, sobrang bait. Lumiwanag ang mga mata ni Lucian, eksakto, ganyan dapat, pero kara rating lang ni Bradley. At sa ngayon, mas interesado ang mga tao sa kanya kaysa sa mga bagay na iyon. Kabanata 1739. Bradley, mula ngayon, kailangan mong panatilihing ligtas ang iyong computer at data. Ang kahalagahan ng data sa iyong mga technician ay ganap na pareho. Kapag nalik, ang pagkawala ay hindi maliit. At ang gawaing ginagawa namin dito ay nagsasangkot ng ilang confidential na impormasyon, kaya mas mahalaga na huwag hayaang hawakan ito ng iba. Pinaalalahanan ni Chief Zabel si Bradley na ang kalikasan ng kanilang trabaho ay nangangailangan ng pagiging confidential. Kahit sa casual na pakikipag-usap sa mga kaibigan, wala siyang mabanggit tungkol sa trabaho. Naiintindihan ko, Chief Zabel. Tumango si Bradley, I will never mention anything about work to anyone. Magandang pag-unawa. Tinapik ni Chief Zabel si Bradley sa balikat. Ang mga taong nagtatrabaho kay Arisa ay hindi masama. Ngumiti si Benjamin, ang lahat ng mga gawaing ito ay confidential, mag-ingat lamang sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tumango si Bradley, pinaalalahanan din siya ng kanyang amo. Bumaba ang grupo sa maliit na supermarket para bumili ng mga gamit. Hindi pa masyadong gabi, at medyo marami ang aktibo rito. Nang makita nila si Punong Zabel na pinamumunuan si Benjamin at ang iba pa, binati sila ng lahat. Hello, Chief Zabel. Mr. Graham. Bahagyang tumango si Benjamin. Marami sa kanila ay nagmula sa kanyang panig, kaya natural na kilala nila si Benjamin. Ang labas ng mundo ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Benjamin, ngunit maaari nilang hulaan sa ilang lawak. Gayunpaman, pinanatili nila itong confidential at hindi nagpahayag ng salita sa mga tagalabas. Nabigla si Bradley, feeling niya iba talaga ang atmosphere. Hindi niya maiwasang lalo pang humanga kay Benjamin. Sino ang mga cute na batang ito? 6 na bata, na sumusunod sa kanila, ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat, at lahat sila ay nagtipon-tipon upang makipaglaro sa mga bata. Walang sino man ang nagkaroon ng oras upang isipin ang tungkol sa pera ni Bradley. Huwag mo silang takotin, kung hindi, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan, nakangiting paalala ni Chief Zabel sa kanila. Paano natin sila matatakot? Pinaglalaroan lang natin sila. Pinalibutan ng lahat ang mga bata, gustong hawakan ang kanilang mga ulo at mukha, ngunit ang mga bata ay patuloy na umiiwas. Anong gusto mong kainin? Bibili ka ni Chief Zabel. Nandito na ang lahat, piliin mo kung ano ang gusto mo. Kapag nakikipaglaro sa mga bata, natural na magsimula sa pagkain. Ang 6 na bata ay curious din na pinagmamasdan sila, hindi man lang nahihiya, at nakipag-chat pa sa kanila ng pabalik-balik. Napakaganda nila, bumili ka. Paalala ni Benjamin kay Bradley, na pumunta sa gilid para manigarilyo. Okay, ngumiti si Bradley at dali-daling pumasok para pumili ng gusto niyang bilhin. Walang gaanong mga item, ilang bagay lang. Lumapit si Chief Zabel kay Benjamin,
paano kung kumain tayo ng hapunan dito bago bumalik? Sumulyap si Benjamin sa kanya, saka tumingin sa mga bata. Mukhang nag-a-adapt sila ng maayos. Ayaw pa nilang balikan. Buti na lang iikot sila, kasi bihirang pagkakataon. Ayaw din ni Punong Zabel na makabalik sila ng ganoon kaga. Gusto pang tingnan ang mga bata. Let's have the cafeteria prepare something, no need to go out. Nagpa siya si Benjamin. Inihatid nila ang mga bata sa paglalakad, hindi alam kung gaano katagal sila lalabas, habang hinihintay pa rin sila ni Arisa sa bahay. Ngumiti si Chief Zabel, okay. Mabilis niyang tinanong ang cafeteria na maghanda ng hapunan, at nang mabili ni Bradley ang mga gamit, inilapag niya ito sa ibaba at pumunta sa cafeteria. Medyo malaki pa ang playground. Habang naglalakad sila, binigyan ni Chief Zabel si Bradley ng maikling pagpapakilala. Tumalbog ang 6 na bata kasama nila, sinusubukang kilalanin ang paligid. Nakilala nila ang maraming kasamahan na nag-eehersisyo sa daan, at lahat ay na-curious tungkol sa mga cute na sanggol. Chief Zabel, sino ang 6 na bata na ito? Nakahanap ka ba ng mga bagong talento? Walang magawa kundi mang-asar. Anong masama? Hindi ba pwedeng nandito sila? Mas malambot sila kaysa sa inyo, ang daming masuwain. Palaging chismis, ganti ni Chief Zabel. Nasaktan din ang mga nanatiling tahimik. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ng lahat, tahimik na tumawa ang mga bata. Kabanata 1740. Pagdating ng lahat sa cafeteria, nakahanda na ang ilan sa mga barbecue. Umupo ang grupo at inihain ang pagkain. Gusto mo ba ng beer? Hiningi ni Lucian ang kanilang opinyon. Hindi ako umiinom, nagsalita si Benjamin, at ang mga bodyguard ay hindi rin ng ahas uminom. Then we won't drink. Pag sobra ang inom mo, hindi ka makakatulog sa gabi, nakangiting sabi ni Lucian, dahil may overtime pa siya mamaya. Kung gusto mong kumain, sabihin mo lang kay Chief Zabel. Bagamat hindi ito kasing ganda ng iyong tahanan, mayroon kaming lahat ng uri ng merienda sa gabi. Sinabi ni Lucian kay Jasper at sa iba pa, at nag-order ng higit pang pagkain na dadalhin. Natapos na silang kumain ng pasta sa Yaleview bandang alas 5, at ngayon ay medyo nakaramdam na sila ng gutom. Tumingin si Jasper at ang iba pa kay Benjamin at sinabi kay Lucian, Chief Zabel, umorder ka na, kakainin namin ang anumang iutos mo. Malapit na silang bumalik, kung magtagal pa sila, siguradong hindi papayag si Daddy. Sige, ako na lang mag-order para sa sarili ko. Tinawag sila ni Lucian, muling bumangon, at umorder ng maraming pagkain. Sinigurado niyang nasiyahan ang lahat. Ano ang lasa? Napatingin si Lucian sa kanila. Ang sarap. Pinuri ito ni Jasper at ng iba, tumango bilang pagsang-ayon. Hindi masama. Nasiyahan din si Bradley sa pagkain. Tuwang-tuwa rin ang mga bodyguard, hindi nila inaasahan na dito sila magdamag gabi. Napangiti si Lucian, umupo sa tabi ni Benjamin, at nakitang hindi siya kumakain, nakataas ang isang kilay. Bakit hindi ka kumakain? Hindi ako kumakain ito sa gabi. Kinuha ni Benjamin ang pagkain sa mga bata at pinunasan ang bibig nila ng tisyo. Kumaibat si Lucian sa gilid ng kanyang bibig, kumuha ng isang string ng leek salad, at sinabi kay Benjamin habang kumakain. Ikaw, minamaliit mo ba ang pagkain dito? Let me tell you, napakalinis ng mga pagkain dito, hindi gaya ng mga nagtitinda sa labas. Panigurado makakain ka, Chief Zabel. Hindi mahilig kumain ng gabi si Daddy. Hindi naman sa minamaliit niya ito, hindi lang niya gusto. Paliwanag ni Gavin kay Lucian. Kahit sa bahay, kapag late night snack sila, bihira lang kumain si Daddy. Unless andyan din si Mama, kakain siya ng konti. Mapapatunayan ni Bradley yan. Si Mr. Graham ay hindi mahilig kumain sa gabi. Sumulyap si Lucian kay Benjamin, kahit hindi mo gusto, kumain ka sa amin at subukan mo. Kung uupo ka lang at hindi kakain, baka isipin ng mga tao na hindi kita pinapakain. Napatingin si Benjamin, kakainin ko ang pagkain mo. Huminto si Lucian at kumain kasama ang mga bata. Masayang-masaya ang mga bata sa pagkain, may sauce sa bibig. Matiyag ang pinunasan ni Benjamin ang kanilang mga bibig. Mr. Graham, kumain ka na, ang sarap. Inabutan siya ni Jessie ng chicken wing midsection. Dahil ibinigay ito ng kanyang anak, natural na tinanggap ito ni Benjamin, kinuha niya ito at sinabing, kumain ka na, huwag kang mag-alala kay Daddy. Tumingin sa kanya si Jessie at saka nagpatuloy sa pagkain kasama ang kanyang mga kapatid. Kung ayaw mo, ibigay mo. Ngumiti si Lucian at inabot ang kamay niya.
Iniwas ni Benjamin ang kanyang kamay at kumagat. Kumunat ang noo niya sa frozen food. Nakangiting umiling si Lucian, sanay kang kumain ng royal food, hindi mo kaya ang pagkain ng ating karaniwang tao. Benjamin, nagtawanan ang lahat. Tumahimik ka at kumain, pagkatapos kumain, babalik tayo. Naayos na ang lahat dito, at dapat din silang bumalik. Nang magsalita si Benjamin, lahat ay hindi ng ahas tumingin sa kanya at tahimik na kumain ng hapunan. Gayunpaman, hindi napigilan ni Jasper at ng iba pa ang kanilang mga salita. Hindi nagtagal, nagsimula na silang mag-chat ni Bradley. Hindi napigilan ni Lucia na asarin sila. Napakaharmonya ng kapaligiran. Kinain lang ni Benjamin ang pakpak ng manok na iyon at wala nang ginalaw pa. Alam ng lahat ang kanyang ugali, kaya hindi na siya pinilit na kumain ng iba. Umorder din si Lucia ng corn juice para sa lahat at lahat sila ay nag-enjoy. Kumain at uminom sila ng halos 1 oras bago bumalik sa hangar. Babalik tayo, magpahinga muna kayo. Sabi ni Benjamin, Chief Zabel, at Bradley, na pinasakay ang mga bata sa eroplano.